Alright, good day mga ka-Beat Rides. Welcome back to our YouTube channel. Sana napanood nyo yung previous video natin regarding sa parts and motorcycle accessories na dinagdag, pinalitan, and then inalis natin kay Blacky Beat from the past 2 years. No? For today's vlog, no, bali continuity lang to ng video na in-upload natin. And pag-usapan naman natin yung kung ano-ano ba yung mga common issues na na-encounter natin sa loob ng 2 taon kay Honda Beat FI version 2, no? And then kung paano natin siya ni-resolve ba, kumbaga. Bago natin pag-usapan yan, short intro muna tayo. So yun mga ka-Beat Rides, proceed na tayo sa topic natin, no? So ano nga ba yung mga common issues na na-encounter natin sa loob ng 2 taon kay Honda Beat FI version 2, no? Una natin pag-usapan yung center stand. Naranasan nyo na ba yung center stand ninyo is hindi siya masyadong bumabalik sa pwesto niya, no? Kasi ganito ang nangyari sa center stand ko, no? Actually napansin ko to nung nilusong ko siya sa baha, no mga rainy day season last year. Yung center stand kasi, after ko ilusong sa baha, hindi siya masyadong bumabalik dun sa pwesto niya, no? Lahati lang yung pagkakaangat niya from the center stand, no? So hindi siya ganun talaga bumabalik sa taas. Sinusungkit ko pa ng paa ko yung center stand para lang bumalik siya sa totally umangat siya, no? Ang naging remedyo natin dito mga ka-Beat Rides. Pinalinis muna natin yung bahay ng center stand, no? And pinatanggal na rin natin yung mga dumi-dumi na kumapit doon nung nilusong natin siya sa baha. And then, after na malinis yun, center stand, pinalagyan natin siya ng grasa, no? Effective naman sa una, no? Sagad naman na yung pagkakabalik ng center stand natin, no? Hindi na siya yung kalahati lang yung angat. Pero kasi, katagalan, hindi ko lang sure kung sa grasa lang ba na ginamit o ano. Umulit na naman kasi siya. Hindi na naman siya bumabalik sa talagang pwesto niya. Kalahati lang yung angat niya, no? Tanong ako bakit ganun pa din. Although grasa na nga yung in-apply natin sa center stand natin, no? Hindi ko raw subukan gamitan ng oil. Yung oil na ginagamit sa engine oil. Bago nag-try ako noon, no? Nilinis ko muna yung center stand, tinanggal ko yung mga grasa, pinalitan ko ng oil. Naging effective naman siya. Until now, hindi na ako nakaka-experience ng center stand na kalahati lang yung angat. Dito kasi sa oil, until now, wala naman ako nagiging problema. Pagka nakaka-experience kayo mga ka-Beat Rides na ito yung motor, then ito yung center stand, no? So pagbaba ng motor, ganun lang yung center stand, kalahati lang yung bumabalik. So dapat kasi full yan, no? So pagkababa ng motor, dapat full pa rin ang pagbalik niyan. So pag naka-experience kayo ng ganun, malamang sa malamang yan, hindi na maintain yung center stand nyo, no? Pa-check nyo rin, pa-maintain nyo rin, no? Para kahit pa paano, iwasan yung ganitong issue sa mga motor na rin, no? It's either grasa or oil lang ang gagamitin natin para maibalik natin sa dating pwesto yung center stand natin. Pangalawa, common issues na in-experience natin, which is yung brake pads. 3 months after ko siya makuha noong 2020. Nagtataka ako bakit merong ik-ik sound kapag nagpipreno na ako sa unahan. Kasi napaka-imposible naman na mapudpud agad yung brake pads natin, no? Actually, hindi ko siya sa unang pinagawa sa motorcycle shop lang, no? Pansin natin na after natin siya palinisan sa motorcycle shop, i-experience pa rin natin yung ik-ik sound. Isip ako na dalhin siya sa mismong kasa na kinuhanan natin. So, doon naman in-explain sa akin ng mekaniko ng kasa kung bakit continuous pa rin yung kick sound daw bago nga yung motor natin. So, wala naman siya napansing kakaiba. Hindi naman pudpud yung brake pads natin. Then, wala namang dumi yung natin, no? Yung piston para mag-cause ng ingay dun sa harapang preno natin, no? Kumbaga, ganun lang din yung ginawa niya. Kung ano yung ginawa dun sa shop, nilinis, niliha yung pads, then lagyan ng grasa, updates ng mekaniko, no? Kapag nakarinig pa rin ako ng ik-ik sound, hayaan ko lang daw. Kasi natural lang daw yun sa mga bagong labas na motor, no? Sa mga bagong motor na
makaka-experience ka talaga ng ik-ik sound sa unahang bahagi ng preno. Sinunod ko naman yung advice ng mekaniko, no? Hindi ko na masyadong pinapansin yung ik-ik sound pagka nagpipreno tayo sa unahan. Nasa mawala na nga yung yung ik-ik sound niya kasi nga siguro nagbe-break in pa lang yung brake pads natin. So yun din yung naisip ko kasi baka nag-break in pa lang, kaya natural lang din na maka-experience tayo ng ik-ik sound sa unahang bahagi ng preno natin. And yun na, nawala na lang bigla yung yung ik-ik sound. So mas maigi na ipa-check nyo na kaagad sa kasa. Mas maganda pa rin yung mabibigay na advice sa atin galing sa kasa. No? Huwag yung gagayahin yung ginawa ko kasi yung ginawa ko, una ko siyang dinala sa motorcycle shop. Though naman yon kasi reasonable naman kasi yon kasi nga late na tayo umuwi, then natin naabutan yung kasa na bukas. I-check nyo na rin personally yung brake pads kasi baka mamaya pud-pud na nga rin sa katagalan. Pangatlo, busina natin. Nagkaroon na tayo ng common issues sa busina niya. Ang nangyari kasi mga ka-beat rides, pag bumubusina ako, paus yung busina natin. No? So hindi naman dapat ganon kasi bago pa nga lang yung motor natin. No? So hindi ko malaman kung ang problema ba is yung sa baterya ba or sa wiring. Kasi obviously yung naman natin yung baterya, hindi naman agad-agad yan malolobat sa loob ng isang taon lang after natin makuha yung motor. No? Ang lifespan ng battery mostly tumatagal yan 2.5 years, 3 years. No? So depende na lang sa paggamit natin. So sa case ni Blacky Beat, no, wala pang isang taon pa lang natin siya nagagamit. Nagkaroon na kaagad yung issue nun sa busina, no. Kumbaga pagka bumubusina ako, paus yung binibigay niyang busina. Yung paus yung binibigay niyang tunog. Pina-check ko yung just to be sure kung talaga sa baterya nga lang ba yung problema o saan. Wala naman daw problema sa battery. Kumbaga yung battery natin mataas pa yung voltahe, kaya pa mag-supply ng kuryente, no. Sa wirings naman wala naman din, no. Wala naman naging problema sa wiring, wala namang ngat-ngat ng daga or whatsoever na naputol na wire para mag-cause ng paus na busina, no. So, sa switch, nagiging common issues na rin talaga tong sa switch ng busina. Dumudumi kasi yon, then nilinis natin siya, niliha. Bumalik naman siya sa dati, lumakas na yung busina natin, and then wala na naging problema, kumbaga. So kayo kung makaka-experience kayo ng same problem na na-encounter natin kay Blacky Beat, kahit ano man ang motor nyo, paus ka agad yung busina, no. Tatlong possible na i-check natin dyan, yung battery, wiring. Yung wiring kasi pwede rin maging factor yan para maging hindi masyado mag-function yung busina natin. Pwedeng may ngat-ngat ng daga yung may naputol na wire. And then pangatlo, yung nabanggit natin, yung switch mismo, yung horn switch mismo, no. I-check nyo yun, baka mamaya may mga dumi nang naipon doon or whatsoever na no. So kailangan din kasi natin malinis yun para mag-function maigi yung busina natin, no. So dako na tayo sa pang-apat, common issues na na-encounter natin kay Blacky Beat, magneto. So yung magneto niya sa may kanang bahagi ng natin, makina, mabilis kasi siyang kalawangin, lalo na pagka malusong ka lang sa konting baha or natalsikan lang ng konting tubig yung natin sa gilid ng makina natin. Nagbibuild ka agad siya ng rust doon sa magneto na sa bilog na bakal. So bakal lang kasi yan, no. So pagka yan nabasa or nalusong sa baha yung motor natin, automatically expect mo na yung magneto na yan is makakalawang. So para maiwasan niya, na-repaint ko na siya para makaiwas sa kalawang, no. Ma-build up masyado yung kalawang. In that way, bali mapiprevent na natin ma-build up yung sobrang daming kalawang dun sa magneto. Sinilip ko naman, wala naman siyang gaanong kalawang. Siguro dahil dun sa pintura na ginamit natin, no. So goods na goods din talaga. Sa mga scooter, ay masuggest na pinturahan nyo na kaagad yung magneto para makaiwas sa problema, lalo na pagka kinapitan ng mga kalawang. Precaution kasi to, particularly sa mga scooter, pinturahan nyo kaagad yung magneto nyo para wala na tayong maging problema in the future, no. So yun yung pang-apat natin na common issues na na-encounter natin kay Blacky Beat from the past 2 years.
last issues na na-encounter natin, no? Power supply. Naka-experience na ba kayo na biglang namamatayan sa daan pagka pumreno kayo o biglang namamatay yung makina, no? Ini-experience natin yan kay Blacky Beat sa loob ng 2 taon. Nasa biyahe ko, biglang mamamatay yung makina, no? So, which is napakadelikado, lalo na nasa gitna tayo ng kalsada, bigla tayo mamamatayan. So, fuel filter natin, okay naman. Kasi bago pa lang yung fuel filter natin, no? Lifespan ng fuel filter, nasa 48,000 yan. So, hindi to yung nakikita namin na problema. Pangalawa, yung TPS. Chinek na rin naman namin yung TPS. Hindi naman, wala namang problema, no? Lastly, yung sa spark plug. Nilinis natin yung spark plug, no? Ang spark plug kasi, pinapalitan yan every 8,000 kilometers na tinatakbo ng motor natin based din sa manual, no? Huling chinek namin yung spark plug. So after namin malinis yun, after namin siyang naging okay naman na. As the days goes by, wala naman nagiging problema. Hindi naman ako namamatayan, no? Kung sakali man maka-encounter kayo ng kagaya nung sa akin, no, na bigla ka dahil namamatayan, wala namang error code na lumalabas din sa engine, no? I-check natin una yung fuel filter natin. And then yung TPS, may check nyo na rin, no? Throttle body, pwede rin kasi maging maging one of the factor din kasi yan, no? So kung nakapaglinis ba tayo ng throttle body. And then yung spark plug, 90% ng nagiging cause ng pagkamatay ng makina natin nanggagaling doon sa spark plug. So it's either marumi or palitin na talaga. Yun yung mga 5 na-encounter nating common issues kay Honda Beat FI version 2 from the past 2 years. Sana nabigyan ko kayo na info and ideas ko paano natin mariresolve itong mga common issues na to na may-encounter natin soon. May-encounter mo, may-encounter nating lahat, no, sa mga motor natin. Maraming salamat sa mga patuloy na nagsasubscribe sa atin, sa mga bagong subscriber natin dyan. Maraming salamat sa pag-subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe, kindly subscribe, then hit the notification bell para lagi kang updated sa mga future videos na i-upload natin soon regarding sa rides, tutorials, or reviews ng mga item na tatalakay natin sa ating video, no? Dito ko na naman tatapusin yung anniversary special vlogs natin. Ulit, maraming salamat po sa inyo. Stay safe, ride safe always, mga ka-Beat Rides. Peace out.